guys, dito tayo sa Binyan. Ayan o, Binyan. Punta natin dito yung mga historical place. Talagang marami dito sa Binyan. Punta natin yung school ni Rizal kung saan siya nag-aral. Tara, pasyalan na natin. Sabi natin yung school ni Rizal. Yung mga deported. Yung ano niya. Si Rizal at ang kapatid ng kanyang ama na si Tomasa. Narating namin ang Binyan at tumuloy sa bahay ng aking tiya Tomasa, kung saan ako namalagi. Sa kanyang bahay, madalas niya akong ipinaghain ng almusal na kadalasan isang plato ng kanin at 2 pirasong tuyo. Sa hapunan na may 1 hanggang 2 sandok na kanin at isdang ayungin. Si Rizal at ang kanyang kaklasing sina Andres at Pedro. Pagkatapos ng klase, isang batang nagngangalang Andres ang nais makipagbuno sa akin. Agad niya akong sinaktan gamit ang kanyang mga kamay. Natalo ako at muntik nang mabawasagan ng ulo. Hindi ko nais magsayang ng oras o magbilang pa ng mga pasa o alalahanin sa pigating dinanas ko sa mga unang araw ng klase. Si Maestro Cristiano Aquino Cruz. Siya ay matangkad, balingkinitan, may kabaan ng ilig, patangos ang ilong at bahagyang nakaliyad ang kanyang katawan. Karaniwan niyang suot ang hinamay na barong hinabi ng mga bihasang kamay ng mga Batanggenya. Sa puso niya, alam na alam niya mga gramatika sa Espanyol, Niribia at Gayza. Dagdag pa rito, ang kanyang pagiging istrikto, sa palagay ko ay labis. Si Rizal at ang kanyang kuya Pasiano. Sa aking ama ay sinilang sa Binyan, isang bayang malayo ng 1.5 oras sa amin sa Calamba, at doon ako ipinadala upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa wikang Latin. Isang linggo ihatid ako ng aking kuya Pasiano sa Binyan. Nilisan ko ang Calamba kasama ng aking namumugtong mga mata. Si Rizal at si Arturo Camps. Noong 17 ng Disyembre, Sabado, 1:00 ng hapon. Nilisan ko ang Binyan. Ako ay 9 na taong gulang. Sa isip ko ay mag-isa lamang ako naglalakbay pauwi sakay ang Vapor Talim. Ngunit isang Pranses ang nangangalang Arturo Camps, isang mabuting kaibigan ng aking ama, ang sumundo at nagatid sa akin. Si Rizal sa kapilya ng Dilapas. Nagsisimba ako tuwing 4:00 ng umaga, kung sakaling may misa. Paminsan na may nag-aaral muna ako, saka ako sumisimba. Isang araw nakatanggap ako ng telegrama mula sa aking kapatid na si Saturnina. Tungkol ito sa pagdating ng Vapor Talim na sumusundo sa akin pabalik sa Calamba. Alam kong hindi na ako makakabalik, kaya't kadalasan ko ng aking pagdalaw sa kapilya ng Nuestra Señora de la Paz upang manalangin.
Si Rizal at ang pamangkin niyang si Leandro at si Arcadia. Sa ilang pagkakataon, pagsapit ng gabi ay kasama ang aking mga pamangking si Leandro at Arcadia ay naglalaro kami sa kalsada sapagat hindi kami pinapayagang maglaro sa loob ng bahay. Si Arcadia na sa aking palagay ay 2 o 3 taon ang tanda sa akin. Ang nagturo sa akin na maglaro, tinuturing niya akong kapatid sa kabila ng pantawag niya sa akin na Tiyose. Ito. Ayan ito. Si Rizal sa ilog ng Binyan. Si Rizal sa ilog Binyan. Isang araw, tinungo namin ang ilog na di kalayuan sa bahay ng aking tiyahin. Habang kami ay naliligo sa tabi ng ilog, itinulak ako ng pilyong Leandro na sanhi ng aking pagkalunod. Nailayo na sana ako ng agos kung hindi lamang may nakahila sa aking mga paa. Si Rizal naman to sa Binyan. Si Rizal at ang kanyang guro. Si Rizal at ang kanyang guro. Nang pumasok ako sa kanyang klase sa unang pagkakataon, sa isang maliit na bahay kubo na 30 metro ang layo mula sa bahay ng aking tiyahin, ay sinambit niya kaagad ang mga tanong na ito. Marunong ka bang mag-Espanyol? Kaunti lang, senyor, sagot ko. Marunong ka bang mag-Latin? Kaunti lang, senyor, muli kong sagot. Dilim. Ito na pala kalaki yun. Ito na yung babasahin din dito. Siguro pangalan siguro ito. Guro niya.